12 siyang nabuhay sa gilid ng lipunan. May sakit na hindi binabanggit, kundi binubulong lang sa takot. Ang humawak sa kanya ay itinuturing na marumi. Ang lumapit sa kanya ay parang pagsusugal ng lahat. Para siyang isang paraya, may dalang hiya at sakit na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nakikita ng mundo. Pero isang desperadong hakbang ng pananampalataya ang nagbago ng lahat. Ngayong gabi, binibigyang buhay ng babae naman ang kwento ng babaeng naglakas loob na abutin ang laylayan ng damit ni Jesus. Naniniwalang kahit isang munting haplos ay sapat para magdala ng paggaling. Isang kwento ng pananampalataya at pag-asa na nagpapaalala sa atin na walang imposible sa Panginoon. Ako ang babaeng 12 taon na tahimik na lumuluha. Pero sa isang saglit, gumaling at minahal niya ako. Bakit nga ba maraming babae sa mga Biblia ang hindi pinangalanan? Ang babaeng Samaritana ay hindi pinangalanan. Ang anak ni Herodias na napangasawa ni Herodes ay hindi din pinangalanan. Ang kanyang pangalang Salome ay nakuha natin sa aklat ni Josephus, ang Hudyong mananalaysay. Ang biyanang babae ni Pedro ay hindi din pinangalanan. Sila ay madalas tinutukoy batay sa kanilang mga relasyon, asawa, ina, anak, o sa kanilang papel sa buhay bilang isang balo, masamang babae, alipin o may sakit. Ang mga babae ay hindi pinangalanan sapagkat mas binigyang halaga ng mga manunulat ng mga ebanghelyo ang mensahe ng kwento kaysa sa individual na pagkakakilanlan. Ilan sa mga walang pangalang babae ginamit na figura upang katawanin ang mga pangkalahatang karanasan o bigyang diin ang mga pagbabagong idinudulot ng pakikipag-ugnayan ni Jesus sa mga karaniwang tao. Nakaka-relate ang karamihang mga babae sa kasalukuyang panahon sapagkat ang mga babaeng walang pangalan ay naging mga representasyon ng bawat babae sa anumang panahon na nanatiling api at isinasantabi. Sa episode ng Babae Naman sa Bagong Tipan natin ngayong gabi, isang babaeng hindi pinangalanan ang tatalakayin natin. Siya ang babaeng may tagas ng dugo at ang kwento niya ay matatagpuan sa 3 ebanghelyo. Sa ebanghelyo ng Mateo, Kabanatang 9, talatang 20 hanggang 22. Sa ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 43. At sa ebanghelyo din naman ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 43 hanggang 48. Titignan natin ang kanyang kwento mula sa Ebanghelyo ni Marcos, kung saan ang kanyang kwento ay nasa kalagitnaan ng mas malawak na kwento ng pinuno ng sinagoga na si Jairus at ang kanyang dalagitang anak na nasa bingit ng kamatayan. Sa loob ng kwento, isang malaking pulutong ang nagtitipon-tipon sa paligid ni Jesus at nagsisiksikan sa bawat panig. Mula sa malaking pulutong na ito, pumasok ang ating walang pangalang babae sa eksena sa pamamagitan ng paghipo sa laylayan ng kapa ni Jesus.
Siya ay gumaling. May kapangyarihang lumabas mula kay Jesus. Ang babae ay naghaharap ng ilang suliranin sa paggaling ng isang batang babae na naghihingalo. Nang dahil sa kanya, naantala ang agarang pagpunta ni Jesus sa tahanan ni Jairus. At nang dahil din sa kanya, lumabas ang kapangyarihan mula kay Jesus na maaaring naging dahilan kung bakit namatay ang anak ni Jairus. Sino ang babaeng ito? Siya ay babaeng 12 taon nang pinahihirapan ng matinding pagdurugo. Kaya nakikiisa siya sa dagsa ng mga tao na lumalapit kay Jesus upang magpagaling. Binigyan tayo ni Marcos ng ideya na ang babaeng 12 taon nang pinahihirapan ng matinding pagdurugo ay kumonsulta na sa maraming doktor upang magpagamot. Naubos na niya ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, subalit sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang hindi mapaliwanag na sakit. Sinabi pa ni Marcos na siya ay hirap na sa kanyang sakit, ngunit hindi natin maguni-guning naging epekto sa kanyang pisikal, emosyonal, psikolohiyal at panlipunang kapakanan na dulot ng sakit niya. Para sa mga Hudyo, ang babaeng dinudugo ay marumi. Mula pa sa Lumang Tipan, sa aklat ng Levitiko, Kabanatang 15, talatang 11 hanggang 20. Babasahin ko sa inyo to. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong yun ay ituturing na marumi. Kung marumi ka o unclean ka, hindi ka maaaring tumira sa tahanan mo o makihalubilo sa pamilya, kamag-anak o komunidad mo. Dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, napilitan siyang mamuhay ng hiwalay sa kanyang pamilya. Sa lipunan, dahil ang sino mang makasalamuha niya ay ituturing na marumi hanggang sa gabi. Sa tuwing makakasalamuha siya ng mga tao, kailangan niyang sumigaw at ipahayag na siya, marumi, marumi, unclean, unclean. Hindi na niya mabilang kung ilang beses sa isang araw siya iniiwasan at pinandidirihan ng mga tao. Walang gustong makasagi o makahaplos sa kanya. Sa loob ng 12 taon, walang pagbabahagi ng palakaibigang kilos sa daan ang kanyang natatanggap. Namuhay siya ng mag-isa at nakilala dahil sa kanyang karumihan. Dahil dito, siya ay lubos na nakabukod sa lipunan. Posibleng hindi makapag-asawa o kaya naman ay sumailalim sa diborsyo. Nang madatnan natin siya sa ating kwento, siya ay desperada na. Umabot sa kanya ang balita na may isang nakapagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ilang katanungan ang tuloy-tuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ito na kayang pagkakataong gumaling siya? Siya na kaya makapagpapagaling sa kanya? Sa kabila ng kanyang takot na matuklasan siya, nagpasya siyang labagin ang batas na nagbabawal sa mga tulad niyang dinudugo na pumasok sa komunidad. Sa kabila ng panggigipit na lipunan na lumayo siya, lakas loob siyang pumasok sa komunidad na kinaroroonan ni Jesus. Hinanap niya si Jesus. Sinamantala niya ang dagsa ng tao upang makalapit kay Jesus nang hindi napapansin. Dahil sa dikta ng kultura na iwasan ang pakikipaghalubilo sa kapwa, tanging laylayan lamang ng damit ni Jesus ang nais niyang mahawakan. Hindi siya humihingi ng labis para gumaling. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Hinawakan niya ang damit ni Jesus at agad na huminto ang kanyang pagdurugo. Napansin ni Jesus na may kapangyarihang lumabas mula sa kanya, kaya nagtanong siya, sino ang humipo sa akin?
Alam na kanyang mga alagad na walang paraan upang matukoy kung sino ang humipo sa kanya sa gitna ng maraming taong nakapaligid sa kanya. Naramdaman ng babaeng naghirap ng 12 taon ang mismong sandali na natapos ang mahigit 1 dekada niyang karamdaman. At naging malinaw, nararamdaman din ito ni Jesus. Huminto siya sa kanyang paglalakad at hinanap siya. Sa takot at panginginig, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ginawa. Pagkatapos nangyari ang hindi inaasahan, sumagot si Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Si Jesus ang nagpagaling sa babaeng dinudugo. Subalit ang babaeng dinudugo ang naging ahente o kinatawan ng sarili niyang pagpapagaling. Masidhi ang kanyang pagnanasang gumaling. Inayawan na niya ang kanyang kalagayan sa buhay. Tumanggi siyang habang buhay na siya'y pinandidirihan, invisible at kilalaning marumi. Nagpasya siya. Kumilos siya. Hinanap niya si Jesus. Inabot niya si Jesus. Ang babaeng dinudugo ng 12 taon na madalas na inilalarawan bilang isang aktibong kinatawan ng marumi at humiwalay sa lipunan dahil sa kanyang kondisyon, ay matapang na sumuway sa mga batas panlipunan at panrelihiyon sa pamamagitan ng paghipo sa damit ni Jesus. Ang kanyang mapangahas na pagkilos sa paghahanap ng kagalingan sa sarili niyang paraan ay itinuturing na isang modelo ng paglaban sa isang mapang-aping sistema ng lipunan. Sa kwento niya, pinakita sa atin na si Jesus ay hindi nasusuklam o hindi nasuklam sa kanyang kalagayan. Hindi din naging marumi si Jesus sa kanilang enkwentro ng babaeng marumi at hinangaan ni Jesus ang pagpipilit at pagsisikap ng babae na tinawag niya na pananampalataya. Ano sa tingin ninyo ang uri ng pananampalataya na pinakita ng babaeng dinudugo? Para sa akin, ang kanyang pananampalataya ay aktibo. Ito ay gumagawa. Ito ay kumikilos. Ito ay naipapahayag. Ang babaeng nawalan ng pamilya at mga kamag-anak ay tinawag na anak ni Jesus. Binangon niya ang babae sa pamamagitan ng paggawa ni Jesus sa kanya na isang miyembro ng pamilya ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang basbas ng kapayapaan at ng kalayaan mula sa kanyang salot upang makapamuhay siya ng ganap. Dito nagtatapos ang ating episode ngayon sa babaeng tinatagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. Tayo lahat ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, bigyan mo po ng lakas ng loob ang karamihan sa amin na ayaw pang lumabas sa mga sitwasyon o sa mga relasyon na nagbibilanggo sa kanila. Naway, Panginoon, maging tulad sila ng babaeng tinatagasan ng dugo, magkaroon ng pananampalataya na ikaw ang kanilang paraan upang sila ay maligtas. Hindi kinakailangan ng napakalaking pananampalataya. Isang maliit lamang ng pananampalataya ang kayang magligtas sa kanila, ang kayang magtanggal ng tinakala sa kanilang mga buhay. Sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, ang papuri sa iyong kadakilaan at iyong katapatan sa iyong mga anak na nasa laylayan ng lipunan. At ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Our voice matters, we will speak, sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak, sing and shout, Jesus calls all of us to lead.
shout Jesus calls. Maraming salamat po sa inyong panonood ng Babae Naman. Abangan ang mga susunod pa na mga episodes tuwing Lunes, alas 6 ng gabi sa St. Mayor UMC Facebook page at YouTube channel. Samantala, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel at pindutin nyo na ang bell button para makasabay namin kayo sa aming mga ganap. Palakpakan naman dyan!